Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras po natin sa buong kapuluan, 1 minuto makalipas ng alas 5 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-19 sa buwan ng Pebrero taong 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Good morning, amigo. Good morning, Annie. Good morning. Kamusta? As always, tayo ay nagkukumustahan sa mga karanasan natin sa kalsada on the way to the studio. So far, so good. As always naman, kahit na may ginagawa dyan sa may West Avenue, dito po sa may SM, sa may Trinoma, so far, maayos po ang daloy ng trapiko. Maayos din ang lagay ng mga sasakyan sa South Luzon Expressway, North at Southbound, maging dito sa kahabaan ng EDSA. Papunta nga dito sa ating studio, Annie. Salamat naman sa Diyos. Ayan. Siyempre, paalala din natin sa mga motorsiklo, yung mga driver ng motorsiklo. Naku po, ingat lamang po kasi in the morning, mayroon ako nakikita na talagang napakabilis ang pagpapatakbo. Palibhasa, maluwag yung kalsada. Ingat lamang po. Samantala, amigo Sherwin, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Naniniwala si House Senior Deputy Majority Leader at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor na bentahe para kay BP Duterte at isang strategic decision ang maaga nitong pag-aanunsyo ng presidential bid para sa 2028. Gayunpaman, aminado ito sa posibilidad ng epekto nito sa gagawing pagboto ng House members sa impeachment complaints, ngunit umaasa ito sa pagiging objective at independent na mga kongresista. Sa kasalukuyan, nasa tanggapan pa rin ng Speaker Bogie D. III ang tatlong impeachment complaints laban sa Vice Presidente at hindi pa naisasama sa order of business ng plenaryo ng Kamara. Yeah, the reality is the Vice President is doing very well in terms of her ratings. And there are provinces and regions that are very close to the Vice President. Maapektuhan sila kung sakaling bumoto sila against the Vice President. We cannot discount that possibility. And we also have to take into consideration na malapit na ang 2028. It becomes an advantage for her because the administration and or a third force is nowhere to be found. Walang matatag na posibleng tumakbong presidente laban kay Vice President Sara. Kaya pag-declare niya, sa palagay ko, it's a natural course for Filipinos to gravitate to the one who is doing well in their ratings. Kaya naging advantage. It depends on her intention, but it's clearly a sign that she is ready for 2028 and there is no one yet to go against her pagdating sa presidential election. Hataw Balita ngayon. Naniniwala ang iba't ibang grupo na kalkulado ang timing ng pag-anunsyo ng presidential candidacy ni Vice President Sara Duterte sa paparating na national elections. Para sa mga militanteng grupo, isinabay ito ng bise sa pag-usad ng nakasampang impeachment complaint laban sa kanya sa mababang kapulungan ng Kongreso. Sa pananaw naman ni Attorney Tony Labiña, itinaon din ito ni BP Sara sa paparating na confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa February 23. Ayon sa mga ito, buo na ang script ng bise upang umani ng simpatya sa taong bayan. Dapat naan nila itong papanagutin sa mga umano'y katiwaliang ginawa nito kasama ng umano'y questionableng paggastos ng confidential funds. Malinaw na kalkulado yung timing ng announcement bago isa lang at lumarga yung impeachment complaint laban sa kanya sa Kongreso. No, siguro tingin niya, matatakot niya, masisindak niya ang mga kongresista dahil patakbo siyang presidente. Sara, doon sa alam niyang masasalang siya sa impeachment para ipihit ang atensyon ng mamayan sa 2028. Yun lang yun. Parang binubuo yung script na gustong palabasin na ito ay political persecution. Na kaya siya hinahabol kasi yung interest niya sa pagtakbo ng 2028.
And that dilutes yung buong usapin ng accountability. Kasi mukhang ang strategy nila ay political kasi talo sila palago sa legal dun sa ICC. So strategy nila na isasabi sa ICC, tinan mo sa Pilipinas may suporta si Duterte, may suporta sa Senate, yung kanyang anak ay magiging presidente. So ganun na kanilang pinaparli. Pero sa tingin namin, hindi yun obra. Pero nice try. Hataw Balita ngayon. Inihain naman sa Kamara ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pasado alas 6 kagabi, February 18, nang ihain sa Kamara ang ika-4 na reklamong impeachment laban kay BP Sara. Isang attorney Nathaniel Cabrera ang complainant sa reklamo at sina House Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega at Manila 6th District Representative Benny Abante. Ilan sa umano'y impeachable offenses ni Vice President Duterte na nakasaad sa reklamo ang matinding paglabag sa saligang batas dahil sa umano'y pagpapahayag na intensyon makapagdulot ng pinsala laban sa presidente at iba pang top constitutional officers. Gayun din ang pagpalyag, ideklara ng buo at totoo ang assets, liabilities, and net worth nito. We have investigated the Vice President, diba? I mean, nasa amin yung mga, yung mga sinabi niya, she did not take an oath to us sa TRICOM. She should have answered. Now she has the opportunity to answer. Hataw Balita ngayon. Samantala, agad na sumagot ang kampo ni Vice President Sara Duterte matapos maihahin kagabi, February 18 sa Kamara ang ika-4 na impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Iginit ng defense team na ang dami o dalas ng paghahain ng nasabing reklamo ay hindi basihan para ituring na katotohanan na ito. Dagdag pa ng mga abogado ni BP Duterte na gaya sa mga naunang complaints ay handa nilang sagutin ang lahat ng mga paratang sa tamang panahon at proseso alinsunod sa itinakda ng konstitusyon at mga umiiral na batas. Hataw Balita ngayon. Sinabi ng Department of Justice o DOJ na hindi muna nila aksyonan kung sakaling mayroon ng warrant of arrests ang International Criminal Court o ICC laban sa pinangalanang co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang sa mga ito, sina Senator Bongo, Ronald Bato de la Rosa, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre III, dating Philippine National Police Chief Oscar Albayalde at iba pang mataas na opisyal ng law enforcement agencies. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, hihintayin muna nila ang desisyon ng Supreme Court sa kasong inihain ni Senator De La Rosa at mga anak ni FPRRD kaugnay ng pag-aresto at paglilipat ng kaso sa ICC. Naniniwala ang DOJ na ikokonsidera ng korte sa kanilang desisyon ang obligasyon ng Pilipinas, partikular na sa Interpol. Obligado ang Pilipinas na makipagtulungan sa Interpol dahil miyembro ang Pilipinas. Kasi kung nag-issue po siya ng resolution tapos may directive, then of course we would have to comply with that. Depende po kung anong dineclare niya unconstitutional, for example. Kasi doon po sa petition na yon, marami pong bagay ang nilagay ng mga petitioners in that case na i-declare unconstitutional. So right now, it's too early to tell kung ano po mismo doon. Hataw Balita ngayon. Naniniwala si Assistant Counsel to the International Criminal Court Attorney Cristina Conti na ang maagang announcement ni BP Sara ng kanyang kandidatura ay maaaring magpalutang sa umano'y naging papel nito sa War on Drugs campaign ni former President Rodrigo Duterte. Isa sa dahilan kung bakit sinampahan ito ng kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Paliwanag ni Attorney Conti, ito'y dahil umupong mayor ng Davao City si BP Sara taong 2011 hanggang 2013 at na-re-elect na alkalde taong 2016 hanggang 2022. Pasok sa timeline ng War on Drugs campaign ni former President Duterte. Gate pa nito, hindi nakakagulat kung lumabas ang pangalan ng ikalawang Pangulo sa mababanggit sa confirmation of charges ng kanyang ama. At ang pagturing dito sa Davao Death Squad
ay isang criminal enterprise. Nasa Davao kung saan mayor, ang chief of police at iba pang mga susing tao ay naging kabahagi. Kaya hindi po ako magugulat kung mauungkat din na kabahagi si Sara Duterte ng investigasyon ng crimes against humanity sa kaso ng tatay. Hataw Balita ngayon. Inihayag naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pagtanggi na dumalo sa confirmation of charges hearing ng International Criminal Court na nakatakdang isagawa sa February 23 hanggang February 27. Sa kanyang sulat sa ICC, sinabi ni Duterte na wini-waive o isinusuko na niya ang kanyang karapatang personal na dumalo sa pagdinig. Anya, nauunawaan niya ang mga posibleng maging resulta ng desisyong ito matapos ang konsultasyon sa kanyang mga abogado. Kabilang sa mga inilatag na dahilan ng dating Pangulo ang hindi niya pagkilala sa jurisdiksyon ng ICC sa kanya. Binigyan din ng dating Pangulo na matanda na, pagod at mahina na siya. Tanggap na rin niya ang posibilidad na mamatay siya sa loob ng bilangguan. Hataw Balita ngayon. Ilalagay na sa full alert status ang National Capital Region Police Office 4 na araw bago ang ikatlong serye ng trillion peso march sa February 25. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, aabot sa halos 11,000 pulis ang ipapakalat nila para sa seguridad. Sa nasabing bilang, halos 5,000 dito ang miyembro ng Crowd Disturbance Management na siyang naka-standby na maaaring i-deploy kung kinakailangan. Binigyan diin ni Major Asilo na mahigpit ang ipapatupad nilang no permit, no rally policy. Sa ngayon, ang grupo pa lamang ng trillion peso march movement ang naaprubahan ng local government unit para magsagawa ng kilos protesta. Sila po ay inallow from 7 a.m. hanggang 10 p.m. ng February 25. So sila rin ay binigyan ng hanggang maximum na 20,000 na mga attendees lamang. Hataw Balita ngayon. Nasa korte na ang pagpapasya kung papayagang bumiyahe sa labas ng bansa sina Senator Jingo Estrada, dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan at iba pang respondent sa reklamong plunder na may kinalaman sa flood control scam. Walang kapangyarihan ng Department of Justice o DOJ na pigilan silang makaalis ng bansa. Pero dahil may Precautionary Hold Departure Order o PHDO ang korte laban sa mga ito, paliwanag ni Justice Secretary Frederick Vida, kailangan nilang magpaalam sa hukuman. Samantala, natanggap na ng Bureau of Immigration ang kopya ng PHDO. Sabi ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval, nasa centralized database na nila ang kautusan at epektibo na ito. Karapatan ng bawat Pilipino bumiyahe. Unless merong court process or may court order na nagbabawal kayo. Hataw Balita ngayon. Mas mahirap ng labanan ang disinformation ngayon, lalo na kung ito ay nagmumula mismo sa mga halal na opisyal ng pamahalaan ayon sa tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa usapin ng West Philippine Sea Commodore J. Tariela. Hindi na anya mga troll sa social media ang pinakamahirap kontrahin pagdating sa maling impormasyon. Mas nagiging komplikado ang sitwasyon kapag ang nagsasalita ay isang mambabatas mula sa Senado o Kongreso na may sariling taga-suporta at botante. You know, if a particular legislator, whether in the Senate or Congress, would say something against our position in the West Philippine Sea, may mga followers yan eh. May mga botante yan eh. Ngayon, how can you be able to convince... Multiply yan. Yes, his supporters, those voters who really gave him enough vote para makaupo sa Senado. Patuloy po kayong umantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5:19 na po ng umaga, Philippine Standard Time. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Nangangailangan ng agarang supply ng pagkain at gamot ng higit 100 residente na stranded sa
Ngawi, New Zealand. Ito ay matapos na masira at hindi madaanan ng dalawang tulay, bunsod ng magdamag na malakas na pagulan. Ito ang umahataw na balita ni Early Briones. Nakapagpadala na ng inisyal na supply ng pagkain at mga gamot gamit ang helicopter para sa mahigit 100 residente na na-stranded malapit sa Ngawi sa baybayin ng Wairarapa sa New Zealand. Ito'y matapos masira ang dalawang tulay na tanging dinadaanan upang marating ang maraming rural at coastal communities sa lugar. Sa Toranganui River Bridge sa Lake Ferry Road ay nakitaan ng 3 hanggang 4 na metrong butas na minamadali na ngayon ang pagkukumpuni. Habang ang isang tulay naman sa Cape Palliser Road o tinatawag na Banana Bridge ay idiniklarang hindi ligtas daanan ng South Wairarapa District Council dahil sa mabilis na agos ng tubig bunsod ng magdamag na pag-ulan. Dahil sa sitwasyon, ipinagpaliban muna ang nakatakdang dishing competition sa lugar habang prioridad ng mga otoridad ang kaligtasan at pangangailangan ng komunidad. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Nagbabala ang Australian Centre for Disease Control o ACDC tungkol sa tumataas na antimicrobial resistance o AMR sa Australia. Itinuturing ito na isang silent pandemic na nagiging sanhi ng pagkamatay ng nasa 100 individual kada linggo. Ito ang umahataw na balita ni Danny Delieva. Ipinahayag ng Australian Centre for Disease Control o ACDC ang panganib na dulot ng antimicrobial resistance o AMR sa bansa at sa buong mundo. Ang AMR ay nangyayari kapag hindi na tumatalab sa bakterya, viruses, fungi at parasites o superbugs ang mga gamot na ginawa upang pigilin ang mga ito. Dahil sa AMR, nagiging mahirap gamutin ang antibiotic-resistant infections kaya tinagurian na itong silent pandemic ng ahensya. Noong 2019, naitala ang mahigit 5,000 deaths dulot ng AMR o halos 100 tao kada linggo. 25% naman ang itinaas ng malubhang AMR sa Australia noong 2024 ayon sa datos ng ACDC. Kinikilala rin ng World Health Organization o WHO ang AMR na kabilang sa 10 pangunahing public health threats sa mundo. Ikinababahala ng WHO na muling maranasan sa mundo ang panahong mahirap gamutin ang superbugs tulad ng pneumonia, tuberculosis, gonorrhea at salmonellosis. Dumami rin ang medical requests sa bagong antibiotic para sa mga pasyenteng may superbugs at kadalasang nagagamit na rin kahit ang mga hindi pa aprobadong antibiotics. Bilang tugon sa kakulangan sa antibiotics, ang payo ng mga eksperto sa pamahalaan ay maglaan ng taunang bayad o subscription sa pharmaceutical firms upang patuloy na gumawa ng mga bagong antibiotics. Danny Delieva, humahataw sa balita ngayon. Nadakip naman ng mga pulis sa Espanya nitong Martes katulong ang ilang agents mula sa French Customs ay isang sindikato sa Catalonia na sangkot sa smuggling. Sinalakay din ng otoridad ang pinaniniwala ang pinakamalaking pabrika ng peking pabango sa Europa. Ito ang umahataw na balita ni Gerard Moral. Sa pinagsanib puwersang operasyon ng pulisya ng Catalonia, Espanya at mga tauhan ng French Customs, nakumpiska ang mga materyales na nagkakahalaga ng higit sa 94 milyong euros o katumbas ng mahigit 6.4 billion pesos na ginagamit sa paggawa ng peking pabango. Kasunod nito, 7 individual ang inaresto dahil sa umunoy pagkakaugnay sa isang organisadong sindikato na sangkot sa smuggling at paglabag sa patent law. 2 bodega rin ang sinalakay kung saan natagpuan ang tinatayang 1.2 milyong bote ng peking pabango. Ayon sa mga investigador, gumawa ang sindikato ng mga counterfeit perfumes ng mahigit 50 kilalang brands at nag-imbak ng mga materyales upang makagawa ng 150,000 litro ng iba't ibang uri ng amoy. Dagdag pa dito, nagpapadala rin ng bulto-bultong mga peking pabango sa iba't ibang bahagi ng Europa. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad at inaasahang may mga kasunod pang pag-aresto sa mga sangkot sa naturang paglabag sa mga susunod na araw. Gerard Moral, humahataw sa balita ngayon.
Nagpatupad na ng visa-free ang China para sa mga Canadian passport holders. Ito'y nagsimula noong February 17 at inaasahang magtatapos sa December 31, 2026. Ito ang humahataw na balita ni Imelda Andrada. Maaari nang pumunta ang mga Canadian sa China kahit walang visa hanggang sa katapusan ng taon, December 31, 2026. Sa isang pahayag na makikita sa isang Chinese ministry website, maaari nang pumasok at mamalagi sa China nang walang visa ang mga Canadian ng 30 araw upang magnegosyo, mamasyal, bumisita sa mga kaibigan o kamag-anak at kahit sa transit purposes lamang. Kinumpirma naman ito ni Canadian Foreign Affairs Minister Anita Anand sa social media at sinabing magiging madali na ang pagbiyahe, pagsuporta sa mga transaksyon sa negosyo at pagpapatibay ng samahan ng mga mamamayan sa dalawang bansa. Para magkaroon ng visa-free access ang mga Canadian sa China, kakailanganin nilang dumaan sa isang mahabang application process. Aabot din sa $140 Canadian ang babayaran para sa prosesong ito. Una nang napag-usapan ang ideya ng Canadian visa-free travel sa China nang bumisita si Canadian Prime Minister McCartney sa Beijing at nakipagpulong kay Chinese President Xi Jinping noong January 14 hanggang 17 ngayong taon. Imelda Andrada, humahataw sa balita ngayon. Inanunsyo naman ni Canadian Prime Minister Mark Carney ang planong magdagdag ng domestic defense sector sa bansa. Inaasahang magdudulot ito ng paglikha ng nasa 125,000 na mga trabaho. Ito ang mahataw na balita ni Chris Fugaman. Isiniwalat ni Canadian Prime Minister Mark Carney ang plano ng pamahalaan na magdagdag ng domestic defense, gaya ng pagtatayo ng kauna-unahang defense industrial strategy ng bansa sa Montreal, Canada na nagkakahalaga ito ng $6.6 billion. Plano ring patatakin ang mga negosyo sa bansa upang makatulong sa militar nito. Sinabi ni Glenn Lynch, CEO ng Volatus Aerospace, na seryoso ang Ottawa sa pagpapalakas ng mga negosyo sa kanilang sektor. Ang kanyang kumpanya ay gumagawa ng mga drone para sa commercial at defense purposes. Nagkikipag-unayan din ito sa Canadian Army para sa pag-integrate ng modern unmanned aerial system sa mga operasyon nito. Tinagurian namang landmark document ang estratehiyang ilatag ang plano ng Canada. Ayon kay Christian Cianfarani, President ng Canadian Association of Defense and Security Industries, balak palawigin ang mga kontrata ng Federal Defense hanggang 70% at palawakin ang exportation ng 50%. Inaasahang magdadagdag ito ng 125,000 na trabaho sa loob ng susunod na dekada. Kung hindi naman kayang gawin ang mga equipment sa Canada, makikipag-partner ito sa ibang kaalyado sa ilalim ng kondisyong magkakaroon ng reinvestment sa ekonomiya ng Canada. Mamimili din ng Ottawa ng mga defense firms na magiging strategic partners para matugunan ang pangangailangan ng bansa. Inaasahan ding may kaakibat ng pagbabago sa mga pulisiya ang naturang defense strategy. Chris Fugawan, humahataw sa balita ngayon. Wag po kayong bibitiw, patuloy po kayong mantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na inspeksyonin ang Kalayaan Island Group para sa posibleng pagtatayo ng paliparan at daungan. Pangunahing layo nito na mapalakas ang turismo sa lugar. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang naturang kautusan ay naglalayo makalikha ng mga bagong trabaho para sa mga lokal na residente. Ang kautusan na ito ng Pangulo ay kasabay ng pagbubukas ng Kalayaan Municipal Tourism Office ng limitadong slots para sa 9 na araw at 8 gabing tour packages ngayong Pebrero. Sa ngayon po nakausap ko mismo si Sec Vince at inutusan po talaga sila ng Pangulo ang puntahan ang Kalayaan Group
Kalayaan Island Group at tignan po kung anong kinakailangan. At sila po ay magmumungkahi na gumawa doon ng port at ng airway. Isang world-class na integrated transport terminal ang sisimulang itayo sa Baguio City ngayong taon. Nagkakahalaga ng 1.2 billion pesos ang proyekto na inaasahang magpapagaan sa trapiko sa City of Pines. Si Grace Doctolero humahataw. Nagsagawa na ng site inspection ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan sa lugar ng pagtatayuan ng terminal sa Barangay Dontogan bilang hakbang sa nalalapit na konstruksyon ng proyekto. Ayon sa pamahalang lokal, layo ng inspeksyon na tiyakin ang kahandaan ng lugar at matugunan ang mga isyong may kaugnayan sa implementasyon ng proyekto. Nandito tayo ngayon sa lupang pagtatayuan ng Baguio City Integrated Terminal, isang malaking transport project na hawak ng Megawide Construction Corporation, ang kumpanyang nasa likod ng PITX sa Parañaque. Sa ngayon, site inspection pa lang ang isinasagawa, wala pang construction pero malinaw na may pagbabagong darating sa lugar na ito. Ang desisyon ay pinal na pinagtibay kasunod ng rekomendasyon ng Public-Private Partnership Pre-Qualification, Bids and Awards Committee. Dumaan ang proyekto sa Swiss Challenge process kung saan walang ibang kumpanyang nagsumite ng bid hanggang sa deadline noong October 14, 2025. Opisyal na natanggap ng Megawide ang Notice of Award noong October 17, 2025 na nagpapatibay sa 40 taong lease agreement para sa konstruksyon at pamamahala ng terminal. Itatayo ang Intermodal Transport Terminal sa isang 5 ektaryang lupain sa kaba ng Marcos Highway na layong maibsan ang matinding trapiko sa Central Business District ng lungsod sa pamamagitan ng paglipat ng mga provincial bus at iba pang pampublikong sasakyan sa isang pasilidad. Ang purpose nito is, ang goal natin dito is wala ng buses na papasok pa sa city, which will complicate lalo o ina-aggravate yung ating traffic situation dito. Ngayon, ang tanong siguro is, certainly lahat ng mga pasahero pupunta lahat dito, makakuha din natin yung traffic dito. It will impact also the traffic flow dito sa lugar na to. Meron kaming naman doon, meron kaming solution doon. Meron tayong tinatawag na shuttle service. Pero may bayad yun. At pagde-designate tayo, we will collect more data para malaman natin kung saan natin i-detalagay yung mga drop-off point at pick-up points. Dinisenyo ang terminal upang makapagsilbi ng hanggang 25,000 na pasahero at 400 bus kada araw. Sa unang yugto, magsisilbi ito sa 7 southbound routes na mag-uugnay sa Baguio at mga lalawigan ng La Union, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila at Cavite. Kabilang din sa mga tampok ng pasilidad ang loading at unloading areas, maluwag na passenger waiting area na may commercial spaces at public parking para sa park and ride option ng mga biyahero. Mangangako kami na i-deliver namin yung gusto ni Mayor na world-class terminal. So, ibig sabihin, we expect yung terminal na to mabibigyan ng comfort kasi alam ko yung mga buses ngayon, kung titingnan nyo, saan-saan lang ang terminal niya. So, yung comfort sa pasahero, mararamdaman nyo yun pag nandyan na. Samantala, inamin ng pamahalang lokal na may 28 pamilyang hindi pa nakakaalis sa lugar at direktang apektado ng proyekto. Tiniyak naman ng lungsod na makatatanggap ng tulong ang mga apektadong pamilya, kabilang ang pagbibigay ng trabaho bilang mga laborer sa proyekto at iba pang uri ng ayuda upang matulungan sila sa paglipat at pagbangon. Andito pa rin sila yung 28 families kasi wala na silang pupuntahan. So, tutulungan ng company na they will be staying in a temporary housing siguro, and then some of them will be engaged in the construction work here kung depende kung ano yung mga skills nila na pwedeng makatulong. Continuous ang assistance sa kanila ever since. May mga training na kinandak, may mga assistance sa kanila, may mga yung package services ng City Social Welfare na ibigyan na sa kanila.
Inaasang ang proyekto ay magbibigay ng mas maayos na sistema ng transportasyon, karagdagang hanap buhay at pinalakas na connectivity hindi lamang sa Baguio City kundi pati sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Naglabas ng show cause order ang Land Transportation Office Region 7 laban sa isang motorista na nagpakita ng delikadong Superman stunt habang umaandar ang kanyang motorsiklo sa Trans Central Highway sa Cebu. Ang mapanganib na trick ay nauwi pa sa pagkakabangga sa isa pang motorsiklo. Si Gladys Tuabi, humahataw. Viral ngayon sa social media ang isang lalaking motorista na nagsagawa ng delikadong Superman stunt habang umaandar ang kanyang motorsiklo sa bahagi ng Trans Central Highway sa Cebu. Ang naturang exhibition ay nauwi sa pagbangga nito sa isa pang motorsiklo. Dahil sa panganib na pwede nitong idulot sa iba pang mga motorista at pedestrian, nag-issue na ng show cause order ang Land Transportation Office Region 7 laban sa motoristang kinilalang si Kyle Econas. Ayon sa LTO-7, hindi karapat-dapat magkaroon ng driver's license ang naturang motorista dahil sa ipinakitang irresponsableng pagmamaneho. Pansamantalang suspendido sa loob ng 90 araw ang lisensya ni Kyle habang pinagsusumite siya ng written explanation kung bakit hindi dapat tuluyang i-revoke ang kanyang lisensya. Magsasampa naman ng kasong alarm and scandal ang Highway Patrol Group 7 laban sa motorista. Maglalagay na rin ng mga tauhan ang HPG-7 sa nasabing lugar upang magbantay at maiwasan ang anumang aksidenteng dulot ng mga motoristang walang pag-iingat. Gladys Tuabi, humahataw sa balita ngayon. Maraming salamat, Gladys Tuabi. Grabe naman yun. Amigo Sherwin. Oo nga, aksidente na naman sa motorsiklo. Mga buwis buhay kung tawagin nga ng iba yung ganyan, Ani. Imagine, napakalakas ng loob niya, no po, na gumawa ng ganyan. Ano ba yun? Ilang taon na ba siya nagmumotor? Yung mga gumagawa na ng ganyan ay matagal na yung kanilang experience. Pero yung iba naman ay matagal na nga yung experience ay na-aksidente pa. Ay talaga naman marami tayo na, yan din sa Marilaki, di ba? Mayroon tayong mga aksidente na nabalitaan dyan. Yeah. Go ahead, sige Ani. So, ibig sabihin, yun sa ating mga kababayan, wag po kayo maglalakas ng loob na magpapakita ng mga ganong klaseng exhibition. Ay nakakadamay pa ng ibang mga, ng ibang mga tao. Yun nga, mabigat dyan, Ani. Hindi naman yung sarili lang nila ang napapahama, kundi maging yung iba pa na mga motorista o kaya yung mga bystander na apektuhan din pagka sila sumesemplang o sila na-aksidente dahil nga sa mga ganyang reckless, Ani. Yes, that's correct. Kaya hindi rin natin masisisi yung Department of Transportation na talagang naghihigpit. Naghihigpit sila at alam mo, hindi biro kung ikaw ay nagtatrabaho, yung trabaho mo ay nag-deliver ka ng mga products. Ano tawag doon? Ikaw ay hanap buhay mo yung ganong klaseng pag-deliver. Pagkatapos, one time, gumawa ka ng exhibition. Ito pa yung nangyari sa'yo. Paano kung pamilyadong tao ka? Ma-aksidente ka? Paano yung bayad sa ospital? Yung kita mo, makaka-apekto din yun sa pamilya nyo. Dapat nag-iisip din yung ating mga kababayan tungkol yan. And of course, siguro, isa pa sa mga naisip natin, yung ordinansa sa isang municipality, sa isang city, na kapag kayo gumawa ng ganito, ito yung mga pwedeng parusa sa inyo. Siguro nga dapat tignan nung ating mga local government unit, maging ng mga government agencies nga, kung paanong mas mahihipitan pa yung mga ganyan para maiwasan yung mga aksidente na kung minsan ay nauuwi pa sa pagkasawi. Yun ang nakakalungkot dyan, Ani. Siyempre, may mga nauulila na mga mahal sa buhay, sayang yung kumbaga yung buhay natin dyan lang kumbaga mapupunta dahil dyan sa kawalan ng disiplina sa pagmumotor. Dito sa bansa natin, Ani, kailangan talaga ng motorsiklo lalo na pagka panahon talaga ng traffic. Maraming lugar dito sa atin, traffic, marami. Yan talaga ang means of transportation, yung pagmumotor nga na yan. Kaya lang dapat
maging maayos lang at disiplinado talaga. Tama po yan. Dapat maging disiplinado, responsable. At pangalawa, kung ikaw naman ay marami-rami yung pera mo, nagmumotor ka at ganun ang ginagawa mo, abay, dapat mo rin naman maalala, na yung mga parte ng katawan hindi available sa market na easily you can get and you can buy. Halimbawa, naputulan ka ng kamay, wala naman available sa market yan na po pwedeng mabili mo even if you have plenty of money. Yan ang tatandaan nyo. At saka yung katawan natin, hindi yan bakal. Kita nyo po, pagka may bumabagsak sa kalsada at tumatama yung ulo, napuputukan ng ugat, pagkatapos anong nangyayari? Nabibiak yung ulo. Ulitin natin, hindi available sa market yung mga parts ng ating katawan. Kahit marami kang pera na pwedeng pambili, hindi mo po pwedeng mabili yan. Sa buong mundo, walang available na market ng ating mga katawan. So, we have to protect that, mga kasambahay. Yung bakal, halimbawa, ikaw ay nabalian, yung mga orthopedic surgeon natin na mga magagaling, of course, mayroon mga bakal. Pero hindi lahat, mga kasambahay, hindi lahat mabibili nyo po. Ayan, halimbawa, nasira yung liver mo, naapektuhan dahil sa aksidente. Yung liver is not available in the market. Yung brain is not available in the market. Yung buto, pwede mapalitan kasi may artificial, may mga ganun po. Pangalawa, may mga titanium na inaalagay yung ating mga masipag at magagaling na mga doktor. Pero again, ingatan natin yung ating mga katawan sa mga motorista natin na walang disiplina. This is a reminder. Hindi lang po kayo ang nabubuhay sa earth. Marami tayo. Dapat isipin nyo rin yung kapakanan ng ating mga kababayan. Tsaka kung talagang gusto nila noon, may mga talagang proper training. Training at saka yung mga lugar kung saan pwede nilang isagawa yung ganun. Hindi dyan sa highway, hindi sa expressway. Merong mga track race na yan. May mga lugar na po pwede sila nga puntahan kung talagang hinahanap ng kanilang katawan yung mga ganong exhibition at gusto nilang magpabilib sa ibang mga nagmomotor, Ani. That's correct. At isa pa, I do not know kung mayroon tayong kabuuang data ng mga nagiging biktima ng motorcycle accidents by region. Halimbawa, dito sa lugar ng Cebu, ito yung bilang. And the local government is doing something about this, mga ganyan, para at least ma-curb. And I'm sure mayroon naman mga ganyan. And of course, isa sa nakikita natin dyan, amigo Sherwin, nakikita natin kung gaano rin kasing-gasing ang Department of Transportation. Yung mga paghihigpit na ginagawa nila, talaga naman makikita natin na hindi sila umuupo para bantayan mga violations na ginagawa ng ating mga motorcycle rider. And of course, yung mga, hindi lang motorcycle riders, lahat ng mga motorista, mga kasambahay, yun ang ating gustong ipanawagan sa inyo. Okay. Siguro, yung ating paalala dyan sa bagay na yan ay enough na at this point. And mga kasambahay, para lubos ninyong maintindihan ang magiging lagay naman ng panahon at makapaghanda kayo, stand by dahil bibigyan natin ng daan ang susunod na ating weather update. Ano ba ang magiging lagay ng ating panahon sa araw na ito? Again, alamin natin na magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes, February 19. Panorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang magiging lagay ng ating panahon sa araw na ito. Umiiral pa rin ang northeast monsoon o amihan sa malaking bahagi ng Luzon at umaabot pa po ito sa Kabisayaan. At ngayon, nagdudulot pa rin yan ng maulap na papawirin at mahihinang pagulan sa silangang bahagi ng northern at central Luzon. At dahil nga halos abot pa rin ng Kabisayaan ng amihan, sa babang bahagi po niyan o ibabang bahagi lamang niyan, makikita natin ang axis ng shear line. Ito po yung boundary kung saan nagsasalubong ang northeast at ang easterly na hangin. Itong shear line kasalukuyan nakakaapekto sa silangang bahagi o prevailing po dito at makikita natin sa silangang bahagi ng Mindanao at nagdudulot po yan sa kasalukuyan ng malawakang pagulan sa malaking bahagi ng Mindanao at inaasahan din natin magdudulot ng mga pagulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan sa mga susunod na oras. Sa kasalukuyan wala tayong bagyo na minomonitor sa loob ng ating area of responsibility at in the next 2 to 3 days wala tayong inaasahan, gayon pa man patuloy na magantabay sa magiging update ho ng Pag-asa.
So for today, magiging maulap ang papawirin at may tsansa po ng mahihinang pagulan dito sa Cagayan Valley Region, sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora at maging sa Quezon Province. Yan ay dulot ng amihan. Kasama po dyan, of course, yung malamig pa rin na temperatura, especially po sa mga mountainous areas at sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon. Samantala sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin at posible pa rin ng mga isolated o pulupulong mahihinang pag-ulan. Usually nangyayari po yan kapag umiiral o prevailing ang amihan. Para sa ating temperatura sa Metro Manila, from 22 to 30 degrees Celsius, 14 to 24 sa Baguio City, 22 to 32 sa Lawag City, 23 to 29 sa Tuguegarao, 25 to 30 degrees Celsius sa Legazpi City, at 21 to 28 degrees Celsius po sa Tagaytay City. Samantala, dito naman sa eastern o malaking bahagi ng Eastern Visayas, particular dito sa Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, sa Cebu at maging Bohol, sa Caraga Region, Northern Mindanao, Davao Region, Soc-Sargen at sa mga lalawigan ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Asahan din natin magiging maulap ang papawirin sa maghapong ito at mataas ang tsansa ng malawakang pagulan at pagkidlat pagkulog. Yan po ay dulot ng shear line. So sa mga kababayan natin dyan, patuloy natin silang pinag-iingat. And in fact, meron po tayong weather advisory sa ilang bahagi ng Mindanao. Kung kaya't later po ay maya-maya lamang ho ay i-discuss po natin itong weather advisory kung saan ho ay nakataas posibleng makaranas ng 50 to 100 millimeters of rainfall. Samantala dito naman sa natitirang bahagi ng Mindanao at natitirang bahagi pa ng Visayas, generally ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin. Dito sa Western Visayas at Negros Island Region, posible yung mga isolated at pulupulong mahihinang mga pagulan dahil sa amihan, habang dito naman sa natitirang bahagi ng Mindanao, posible yung mga localized thunderstorms. So pwede pa rin ng mga severe thunderstorms at pwede pa rin magdulot ng mga localized na pagbaha. Sa ating temperatura sa Tacloban, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Cebu ay 26 to 30, 24 to 30 sa Iloilo, 25 to 31 sa Puerto Princesa City, 26 to 31 sa Kalayaan Islands, 25 to 29 degrees Celsius naman sa Cagayan de Oro. Sa Zamboanga ay 25 to 32 degrees Celsius habang 24 to 30 degrees Celsius po sa Davao City. Ngayon nga po ay meron nga po tayong weather advisory in effect. So possible yung 50 to 100 millimeters of rainfall in the next 24 hours. Dito po sa mga lalawigan ng Dinagat Islands, sa Surigao del Norte, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Sur, Davao del Norte, Davao de Oro at Davao Oriental. So higit po natin talagang pinag-iingat po natin ang ating mga kababayan dyan, extra precautions, especially po sa mga localized flooding or against localized flooding dahil yung mga pag-ulan na ito ay pwede pong nagdulot ng mga pagbaha. Lalong-lalo na po sa mga vulnerable areas, sa low-lying areas, or even po sa mga mountain areas, posible po yung mga localized na landslides. By tomorrow naman, pwede pa rin makaranas ng mga pag-ulan from 50 to 100 millimeters of rainfall dito sa Eastern Samar, sa Leyte, sa Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Surigao del Sur at maging sa Agusan del Sur. Yan po ay dulot pa rin ho ng tinatawag po natin shear line. So sa mga kababayan natin dyan, patuloy natin silang pinag-iingat. Sa kasalukuyan, wala po tayong gale warning na nakataas sa mga bahagi ng ating mga baybaying dagat. At napanood po natin ang update mula naman kay Pag-asa Weather Specialist, Lori Dean de la Cruz, Galicia. Maraming salamat po, Ma'am Lori Dean. Tandaan po, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita ngayon! Oh, mahaba-haba ito. Oh, amigo Sherwin. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nice balikan sa Hataw Balita ngayon, alay nako, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Kayo din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video na nag-isang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan,
mula sa Mateo Kapitulo 12, talatang 33. O pabutihin ninyo ang punong kahoy at mabuti ang bunga niyaon, o pasamain ninyo ang punong kahoy at masama ang bunga niyaon, sapagkat ang punong kahoy ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang bunga. O Ani, Number time. meron pa yatang 1 minute? Okay. Thank you very much. Maraming salamat. Christian, kasama si Jerickson, and of course, si Jose Ibanez. Kasama natin syempre si Races. Maraming salamat Races, si Aljan, at ganun din si Carl with Igan. Ang ating technical director, Raf Pelayo, maraming salamat. At yung isa pang rap tungkol, yan mo naman sa IT. Kasama si Lawrence, si Arian, si Jeremy, and of course, sa inyong lahat, Cardo. Thank you very much, Luel, Joy, and Ronald. At syempre, sa ating mga kasama, Belinda, at nariyan si si Justin. Ayan, wonderful. At syempre, kasama si Igat at Rodrigo. Mga kasama naman natin, good morning din. Sila George, sila Grace Casin. Of course, nariyan si Victor Cusari, kasama din po si Mon Hopson. Mga kasama natin sa social media department, kila Flor, Frima, and of course, kila Sis Maris. Thank you very much po sa inyo. At kasama din po dyan, mga kasambahay na binabati natin na isang magandang umaga. Ayan, sa inyo pong lahat. Mga editor natin, si Juice, yung mga news editor natin. Good morning sa inyong lahat yan. O, kayo naman po. Oo, yung La Pastora family, sa aking tita Nene La Pastora, at sa aking may bahay, si Glenda, at sa aming unika iya, si Elisea. Ganun din sa mga masugid natin taga-subaybay dyan sa Japan, si Elena Yang, tsaka si Emma Shikohara, yan, ng Japan. At syempre sina Hener Aliparo, Jocelyn Gutierrez, at Jassy Mertalia. Batiin ko na rin. Si Adet, syempre. Adet, maraming salamat. Ayan. Adet. Ayan. Thank you very much. At saka si Joan Nano. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-19 sa buwan ng Pebrero 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Culubo. I'm sorry. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350, at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po, good morning kuya, salamat po sa Diyos at magandang umaga.